Una po sa lahat, ako po ay lubos na nagpapasalamat kay Father Job. Thank you so much, Father Job. Ang aking pong dating scholastic director. Thank you so much din po, Father Ian, ang aking kababayan. And also, thank you so much, Father Bernard, for joining with us from the National Shrine, from the Shrine team. At salamat po sa pagkakataon sa inyo na binigyan niyo po ako ng pagkakataon para makapagdiwang ng banal na misa sa inyo. Alam niyo po, kung inyo pong maalala, kung yung ilan po siguro po sa atin na ako po ay na-assign dito before, during the time of my postulancy year. Way back 2016, it was December, na kung saan yun po ay Christmas apostolate po. Yung iba po hindi na po siguro maalala kasi po payat pa po ako noon. Ngayon lumobo na po ako. So, maganda pa pong aking katawan noon, ngayon po ay lumobo na po. At dito, nagpapasalamat din po ako sapagkat marahil ito po ang aking ikalawang pagkakataon na makapagmisa po sa inyo pagkatapos po ng aming Thanksgiving Mass, kasama po si Father Andre at gayon din po kay Father IQ. At maraming salamat po sa inyong mainit ninyong pagtanggap. Palakpakan niyo po ulit ang bawat isa. Ngayon po, tayo po ngayon ay nasa ikalimang araw na po ng ating pagnonobena at habang po tayo ay papalapit na sa dakilang kapistahan ng Santo Niño, ngayong darating na linggo, ang tema po natin ngayon ay napakaganda. Santo Niño de Congreso, sulong padayon, ang simbahan sa pananampalataya at paglilingkod. At dahil po dito, ang ibig sabihin ay tayo ay nagpapatuloy na lumakad kahit marami pong pagsubok na tayong sinusuong, maraming nakaambang pagsubok sa ating buhay at bilang isang parokya, tayo ay patuloy pa rin na sumusulong sapagkat ipinagdiriwang natin ngayon ang papalapit na kapistahan ng Santo Niño. Ito ay hindi lamang pagbibigay pugay sa imahen, kundi ito ay pagsasabuhay mismo sa buhay ng batang Jesus na ating inspirasyon. At dito walang ibang inspirasyon na pwede nating makuha sa kwento ng batang Jesus kundi mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. At dito mayroon po akong tatlong bagay na nawa ating pong isaalang-alang habang tayo po ay naglalakbay sa papalapit na kapistahan ng Santo Niño. Una, Mary and Joseph, together with the child Jesus, went to Jerusalem to celebrate a great feast. Ayon po sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang banal na mag-anak po ay pumunta sa Jerusalem upang ipagdiwang ang isang napakahalagang selebrasyon. Ito po ang kapistahan ng Paskwa or the Passover, ang pinakamahalagang kapistahan ng mga Hudyo. Isang kapistahan ng pag-aalala kung paano iniligtas ng Diyos ang kanyang bayan mula sa pagkakaalipin. At simula po dito, kung makikita po natin, malayo pa po ang kanilang nilakbay mula sa Nazareth, Galilea, papunta sa Jerusalem. Isipin po natin, mahabang lakarin, mainit, maalikabok, at maraming ilang araw pa sila bago sila nakarating sa Jerusalem. Ngunit tayo din po ay naglalakbay na kung saan sa ating paglalakbay, kasama-kasama natin ang Diyos. At dito, para sa kanila, hindi lamang isang pagsamba na kung saan simpleng pagsamba o trip-trip lang, ngunit isang pagsamba na nagmumula sa kanilang puso. Alam po ninyo, nung tayo ay nagsisimula, ganun din po ang ating paglalakbay. Na kung maaalala natin ang kasaysayan ng ating parokya, tayo ay nagsimulang napakaliit na parokya. And look what God can do for you. Napakalaki ng inyong pong parokya. And this coming year, God telling us that more miracle will come to your parish. Amen po ba? Kaya nga po, tandaan natin
sa pagkakataong ito, isang paanyayang tanong sa atin, ano ba ang bagong ipinagagawa ng Diyos sa atin ngayon bilang isang parokya? Sulong padayon. New perspective, warmer relationship, or more vigor in service. Dahil ang nais ng Diyos ay hindi lang isang selebrasyon, kundi mas malalim na paglalakbay kasama siya sabay-sabay tayo bilang isang parokya. Second, the child Jesus enjoyed his conversation with the elders in the temple. Habang abala sila Maria at Jose, nanatili ang batang Jesus sa templo. At ayon sa Ebanghelyo, siya ay nakikinig at nagtatanong. Napakaganda po nito dahil hindi siya nagpapakitang tao na alam niya ang lahat. Nakikinig siya, nagtatanong siya, at namangha ang mga matatanda dahil ang kanyang mga salita ay punong-puno ng karunungan. Ang Santo Niño po ay hindi lang isang cute, hindi lang isang imahen na dinadamitan natin. Ang Santo Niño ay ang batang Jesus na lumalago sa karunungan. Kaya ang ating pong debosyon ay kailangang lumago rin. Kung ang pananampalataya natin hanggang sa nakasanayan lang o hanggang tradisyon lang, hindi po tayo lalago. Pero kung hahayaan natin ang salita ng Diyos na hubugin ang ating isip at puso, doon tayo magiging ganap na alagad niya. Kaya tanungin po natin ang ating mga sarili, bilang isang komunidad ng Santo Niño de Congreso, saan pa ba tayo kailangang lumago? Maari sa panalangin, sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa pakikitungo sa kapwa, o marahil sa pagmamahal natin sa banal na Eucharistia. Alam po ninyo, marahil maraming mga kapatid natin na Kristiyano na nagmumula sa ibang denominasyon, at alam nyo po iyan, na lagi nilang binabatikos ang ating pananampalataya. Maraming nagsasabi, nasaksihan natin, nung nagtapos ang kapistahan ng Nuestros Padre Jesus Nazareno, almost 7 million ang mga Catholics ang pumunta. May mga casualties, may mga namatay, pero dahil doon, ano nakita natin sa social media? Pinagtatawanan tayo. Ngayon, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Santo Niño, isang imahen. At maaring makasaksi na naman kayo o maka-encounter na naman kayo sa social media na babatikusin ang ating pananampalataya. Pero tatandaan ninyo, sa dami-dami ng kanilang babatikusin sa ating pananampalataya, hindi nila mabatikos ang banal na misa. Wala pa po akong narinig na, ano ba naman itong mga Katoliko? Mali ang kanilang pananampalataya kasi nagmimisa sila. Wala kang makaririnig na ganon. Anong laging paratang nila? Sumasamba kayo sa mga imahen, tumatawag kayo sa mga santo, pero walang nagsabi o kung sino mang magaling na mga ngaral na nagsabi mali ang pananampalataya ng Katoliko dahil nagmimisa sila at nagsisimba sila. Bakit? Ngunit tandaan po kasi natin na ang pananampalataya nating Katolikong Kristiyano, ang sentro at rurok ng ating pananampalataya ay walang iba kundi ang banal na misa na. Ang banal na misa na kung saan diyaan nakakaisa natin ang Diyos. At ang paggunita natin sa kapistahan ng imahe ng Santo Niño Jesus ay papunta sa pagmamahal natin sa banal na misa. Kaya po, our devotion to the Santo Niño, to the image of Child Jesus, lead us to understand more the great mystery of the Holy Eucharist. Kaya po, tatagan natin ang ating pananampalataya. Pag may makulit po sa inyo, sabi, bakit sumasamba kayo sa mga ibahin at rebulto? Isa lang pong isagot ninyo, i-recite po ninyo yung Apostles' Creed. Yun ang pinakamagandang sagot, sapagkat yun ang ating profesyon ng ating pananampalataya. Simple as that, and that what we believe. Pangatlo, lastly, the child Jesus stayed at the temple in his father's house.
Nang matagpuan siya ni Maria at Jose, sinabi niya, "Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama?" Mga kapatid, napakalalim po ng pahayag na ito ng ating Panginoong Hesus. Para bang sinasabi ng batang Hesus, dito ako nabibilang. At iyon din po ang paalala sa atin, ang sulong padayon sa pananampalataya at paglilingkod ay nangahulugang hindi natin nakakalimutan kung kanino tayo nabibilang. Tayo ay sa Diyos. Tayo ay para sa misyon ng Diyos. Opo, sa paglilingkod, mapapagod tayo. Minsan madidismaya. Minsan masasaktan dahil sa hindi pagkakaunawaan sa parokya. Pero alalahanin po natin, hindi tayo narito para sa sarili nating plano, hindi para sa sariling pangalan, kundi para sa kalooban ng Diyos. At kapag malinaw ang kalooban ng Diyos, magpapatuloy tayo. Sulong padayon kahit nangangailangan ito ng pagpakukumbaba, pagtatyaga at pagpapatawad. Mga kapatid ko kay Kristo, tuwing ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Santo Niño, hindi lamang po ang imahe ng ating pinagdiriwang. Ipinagdiriwang natin ang batang Jesus mismo, ang anak ng Diyos na nagtuturo sa atin kung paano mahalin ang ating amang nasa langit. Kaya ngayon po sa ikalimang gabi natin ng Misa Nobenaryo, ating marahil iusal sa Diyos. Niño Jesus, turuan mo po kaming maglakad ng may katapatan. Turuan mo po kaming lumago sa karunungan at pananampalataya. Turuan mo po kaming manatili sa bahay ng Ama at tuparin ang kanyang kalooban nang sa ganon kami po ay makapaglingkod sa iyo ng buong buo. Kung gagawin po natin ito, ang ating parokya ay tunay na uunlad pa, hindi lang sa gawain, kundi sa lalim ng pananampalataya at kagalakan sa paglilingkod. Once again po, Happy Fiesta in advance po sa inyong lahat. Amen.